Okay, so for today, kakaroon tayo ng panibagong tutorial kung paano install ng server and kung paano ah, set up yung settings tapos maglagay ng domain. Magkano ng domain. So, syempre, sumunod natin yung ating VirtualBox. And then, so dito na-set up ko na yung VirtualBox. Na set up ko na yung domain, yung time, para papakita ko lang dito kung paano yung process. Okay, so yan. Kung mapapansin nyo, nakaset up na yung time. Then, meron na rin tayong computer domain, which is ito. And then, ayun. So, since naka-ayos na to, siguro ito na lang papakita ko, no? Kasi, baka gulo pa to pag inulit ko. So, ayun. Pinakita ko lang na okay na. Palitan na yung computer name, and then yung domain, and then yung time, and then yung domain. Okay. So, dito na lang tayo. So, syempre, una nga, buksan nyo yung VirtualBox. And then, para ma-set nyo yung time, makikita nyo to kasi ito yung unang lalabas kapag binuksan yung Windows Server 2008. No? Pindot nyo lang tong set time zone. And then, click nyo tong change date and time. And then, iset nyo lang sa kung saan kayo. Kung nasa ibang bansa kayo, hanapin nyo na lang dun. Pero since nasa Pilipinas tayo, no? Itong Beijing UTC plus 8 gagamitin natin. No? So, yan. Then, click OK. Tapos yan, babalik tayo sa configuration, which is ito, no? And then, pipindutin na natin ngayon itong provide computer name and domain, no? Pag pinindot niyo yan, lalabas ito, no? So, pindutin niyo yung computer name, and then, lagay niyo yung computer description niyo, and then, computer name, and then, okay nyo lang yan. Tapos, once na na-save nyo, okay nyo na to, no? I-save nyo yung ginawa nyo, no? And then, i-turn off nyo muna yung server 2008. I-start nyo, kumbaga. And then, pagka-open nyo, dapat ganito yung tsura niya na. No? Yan. Mas palitan na yung time zone. And then, yung computer name is napalitan na rin. No? So, ngayon, i-set up naman natin yung domain. No? Para gawin yan, pupunta kayo dito sa server manager. Which is ito yan. Ito. Pagkatapos nyo ma-set up yan, X nyo, ito yung server manager.
Yan. Server manager. Okay? And then, punta kayong, ayan, kita nyo, no? Palitan na yung computer niyo. Pagkapunta niyo yung server manager, pinutin niyo yung roles, to, no? Roles, and then, click nyo yung server roles. And then, pindutin nyo to. Check nyo tong checkbox na to, which is Active Directory Domain Services. Then next. Tapos nyan, add the required feature, no? Ayan. Tapos click nyo lang yung next. And then, pagkatapos nyan, kita nyo to. Next nyo lang, and then, dito nyo siya. Pagkatapos nyan, wala kayong gagawin. Install na. No? Tapos hintayin nyo lang na matapos yung installation. After that, click nyo close the wizard. Kapag katapos ng installation pala, lalabas yung ganito. To. To. Huwag nyo i-close kagad, no? Makikita nyo tong naka-blue, no? Na parang link. Yan yung pinutin nyo. Close the wizard and launch the Active Directory. Ang sa ganun, masave yung ginawa nyo. Kasi kapag close nyo yan, yung installation is parang hindi siya, basta, kapag close nyo yun, yung ginawa ng installation is parang mababaliwala ng system since parang, hindi siya na-launch, no? Ganon. Ganun. And then, pag pindot nyo yan, ito yung lalabas, click nyo lang yung next. And then, lalabas ulit to, no? May paalala, no? Na ganyan na lalabas. Huwag nyo lang pansinin yun, and then proceed lang kayo sa next. And then, dito, lalabas to, pagkatapos ng installation, no? Skip nyo to, and then create new domain. No, ito na yung gawa natin ng domain. And then next, and then lalabas yung kung ano man yung domain na gusto nyo. So, sa akin, tinype ko dito is kami.com, no? Then next, tapos, magkakaroon ng drop-down box or kahit anong mga tawag dyan, drop-down yun. Yan. Maraming dyan, servers 2007, 1000, 10. Pero yung click nyo dyan, since 2008 server yung gamit natin, yung 2008 R2, no? Select mo lang yun and then click next. After nun, check nyo yung DNS server. Okay, and then next nyo lang ulit. Then, habang naantay nyo to, tapos, punta kayo dito, sa pula na to. Ito yun. To, no? Yan. Yan. Para pumunta kayo sa network. And then, click nyo yung ito, change adapter settings. No? Pagkapindot nyo doon, click nyo yung itong local area connection. Turo ko. Ayan, no? Ito, click nyo to. Open network sharing center. And then ito, change adapter settings. Click nyo to and then right click. Properties. Okay? After that, makikita nyo to. Pagkatapos yung i-click yung properties, lalabas to. No? Itanggalin nyo lang sa pagkakacheck itong Internet Protocol version 6. And then, okay. And then, right-click nyo ulit itong Internet Protocol, version 4 naman, and then i-add nyo yung mga IP addresses, no? So, which is, ayan. Then, pagtapos nyo, ma-add yan is okay lang. And then, ayan na.
balik kayo dun sa Active Directory nyo, which is yung ginagawa nyo kanina. Tapos nyo yan, di ba, properties. Yan, uncheck nyo to ang version 6. Then, right-click ito, properties. Ayan, lalabas yan. Lagyan nyo na yan ng IP addresses, kung ano man yung IP address na yan, no? Save nyo lang yun. Okay? Pagkatapos nyo ma-set up yan, balik na kayo dito sa server manager, no? Sintayin nyo lang. Pagkatapos na ito, no, yung sa, kung ano man yung nangyari sa, okay, kung ano man yung nangyari sa, server manager, no, antayin nyo lang. Then, lalabas yung ganito. Parang sign, one sign, no? And then, click yes lang, no? Then, huwag niyong pansinin yan, next lang. And then, hihingi ngayon ng password para sa, dun sa sinet nyo na domain, no? So, ito yung sinet kong password. Set nyo lang yung password, then huwag nyo kalimutan, no? I-take nyo sa notepad para hindi nyo malimutan. And then, next lang. So, makita nyo yung ganyan, no? Ayan, gumawa ka ng domain. Then, sa Windows Server 2008. Next lang. And after that, yan, kakaroon na ng installation sa domain, directory domain. Hintayin lang yan. And after that, click finish. And yung lalabas kapag successful na na-install yung Active Directory domain. Pag tapos niyan, restart nyo yung server 2008. And then, check nyo kung napalitan yung ginawa nyo, kung nagkaroon ba, kung napalitan ba yung domain, yung local area connection, then yung full computer name, no? Then, ayan, makikita nyo dito, nagkaroon ng Active Directory domain and DNS server. Ibig sabihin, successful na install yung DNS server natin and nagkaroon na tayo or nakapag-create tayo ng directory domain. So, pagkatapos niyan, no, para ma-save yung buong installation nyo, syempre, di ba, pagkatapos niyan, yung ginagawa, diretso, log off na. Hindi na, kasi, yung iba, no, pag nilog off nila yun, pag nilagin ulit nila yung server, pag binuksan ulit nila yung server 2008, no, yung lahat ng ginawa nilang process sa installation ng domain hanggang sa paggawa ng DNS server, no, nawawala. So, ang pinaka-safe na gawin is ganito. Click nyo siya. Right-click nyo yung Windows 8. And then, basta dito yun eh. May makikita kayong dito, save. Kasi dito, nakita nyo wala naman akong ginawa. No, hindi ako ay, dito ata ito. Basta dito. Right-click dito, may makikita kayong save. Kung ano man yung ginawa nyo. And then, that's it. Kung saan ang magko-close to. Once na na-save nyo na dito yung na-save nyo dito sa VirtualBox yung kung ano man yung ginawa nyo dito sa Windows 2008. So, that's it. No?